Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Batikang broadcast journalist na si Ted Filon hindi nga nakapagpigil at binanatan ang tila isang napakalaking kahibangang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito nga ay kaugnay sa nangyari sa whistleblower na si alias Rene na tila siya pa ang nalagay sa alanganin at namimiligrong makulong dahil nga sa kanyang ginawang expose laban sa di umano'y kalokohang ginagawa nitong si Senator Risa Hontiveros. Matapos nga ng kanyang ginawang paglantad sa katotohanan ay hindi ito inalampas ng kampo ng senadora at agad nga itong gumanti sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban sa whistleblower na si alias Rene. Tila hindi nga ito ikinatuwa ng ibang mga kapwa senador katulad na lang ni Senator Robin Padilla na tahasang nagpahayag ng saloobin ukol sa ginawa ng senadora na di umano ay pag-atake sa freedom of speech. Nabanggit na din ng batikang abogado na si Attorney Ferdy Topacio na talagang may pattern na ang mga ginagawa ng senadora at meron nga siyang mga ebidensya para patunayan ito. Dito nga nabanggit ni Manong Ted Filon na di umano ay sa ating bansa kung sino pa ang nagsasabi ng katotohanan at naglalatag ng mga ebidensya ay di umano sila pa ang nagigipit at nakukulong. Sa bayan na ito, hindi maitatanggi na may mga pangyayari na yung whistleblower ang nakukulong. Nako, yan ang sinasabi natin. Hindi po ba? Oh, game. December 13, 2022, press release ng Senate. Nako, Risa Hontiveros, you want to file a bill to decriminalize libel. Yeah, Nako. that's true. And now you are weaponizing that to silence your critics. Weird, no? Weird, no? Ang plastic mo. Hindi ko alam nyo, sang-ayon ho tayo sa sinasabi na yan itong si Manong Ted Filon. Huwag naman ho sana yung mga whistleblower, sila yung nakukulong. Kagaya na lamang ho dito sa nangyari na to kay alias Rene. Mantakin nyo, meron na nga hong pattern. Etong si Attorney Ferdy Topacio ng hamon na. Meron ho siyang mga ebidensya na di umano yung mga kinaladkad ni Risa niyan, di umano binayaran din daw ho. Ngayon naman, etong si alias Rene nagsalita din, mahigit 1 milyon daw di umano ang ibinayad sa kanya para magsinungaling siya dyan sa committee na yan. Ngayon siya ang kinakasuhan. Dito ho kasi sa isa na to, hindi lang ho ito ang kauna-unahang pagkakataon. Ika nga nitong si Kong Jing, meron ng pattern. Pero bago ho natin pag-usapan niya ang naging live na yan, netong si Manong Ted, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumasa sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Ano na lang, 89,600 subscriber na lang ho. Magwa 1 million na tayo. Palakpakan! Grabe naman yan. No, konting-konti na lang ho Maraming salamat ho sa mga kasama natin dito sa PH Update Kasi tinignan ho natin yung analytics natin, mahigit ho sa kalahati, nakasubscribe na. Siguro isa ho kayo dito sa 44.9% na to, kaya hindi pa ho ito umaangat. Ngayon, pagka nakita na ho natin nagkaroon ng galawan dyan sa not subscribe na yan, ipapakita ko rin ho sa inyo. Kung di pa ho kayo nakasubscribe, isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa naging programa nitong si Manong Ted. Ay nakapanayam din po ng TV5 News. Ito pong si Elias Totoy. Ngayon, Si Alice kasi nga po siya- Totoy. Testigo lamang kay Atong. ay Tuloy. unang lumabas din dito po sa GMA, no? Yes. Ay, ito Sa rin ho kanila pala pong balitando. Ito rin itong naging live nilang itong sila Tio Moreno kagabi. Isa ho siya sa mga kinasuhan ni Risa. Langan naman di ho natin ipakita yung kanyang mga punto de vista. Kaya papanoorin din ho natin yan. Doon at yun nga, naghahayag siya ng kanyang mga kwento at hinihintay po ang sabi nga ng PMP, wala silang magagawa so far ngayon hanggat wala daw yung affidavit. And then may mga sinasabi po ang DOJ, may pinag-uusapan pa raw po yung kanyang posibilidad na maging mapasailalim sa Witness Protection Program kasi may mga panuntunan yan. At diyan, kinakailangan din po ng order ng hukuman kung siya ba ay karapat-dapat. Anyway, so kahapon talaga namang ito pong si Elias Totoy na ang pangalan daw po ay Julie Patidongan. Okay?
mga kapatid, ay lumantad at nagsabi na okay, nilalantad ko na ang aking totoong pangalan at nagbanggit na ho siya ng pangalan dito. No, ho? Mastermind. Opo, ang sinasabi po niya sa kanya pong kwento ay si Atong Ang at ilang Nako. pang mga individual may binabanggit siya. O, ayun na nga ho mga kababayan, nagsalita na rin ho itong si Atong Pati Ang. po yung artista na si Gretchen Barreto, nabanggit Iniugnay niya na rin. rin. Oo. Bagamat today, inaasahan daw po na yung kampo ni Atong Ang sa pamamagitan po ni Atty. Lorna Kapunan Yes. ay maghahain daw po ng demanda dito kay Elias Totoy. Ang demanda daw po, extortion at ilang pa hong mga kaso. Okay, ito lang po sa atin dito ha. Kasi nga kahapon nakapanayan po natin yung isa sa mga kamag-anak ng missing sa Bungero at dahil po dito kay Totoy, nabubuhayan sila ng loob. Ano po. Pero ang bottom line dito, girl, dapat natin maunawaan. Lahat ng ito, ang bottom line, Oh. kwento, ebidensya. Ganun na Yung lang. palakpakan natin itong si Manong Ted, kwento, ebidensya. Yan ang importante dito. Yung evidence gathering, dapat ho galingan dyan. Kaya, di ba, sinasabi natin kay Senator Risa, hindi uubra yung mga ebidensya linatag sa atin. Doon sa issue nitong si alias Rene. Alias Rene. Dapat latagan nyo kami ng talagang mabibigat na ebidensya dyan na talagang lumapit sa inyo yung mama Naman na po yan. yan Diba? Nagkakwento, ano ang kaakibat na ebidensya. May sinasabi yung ating nakapanayam kahapon, si Charlene Lasco, na meron daw mga picture And at videos. video. Okay. Doon po sa mga sinasabi na may mga nakagapos na mga sabungero, at meron daw pong sinasabi din po na pananakit ng mga ganun pong visuals. Okay. So yun po, ako mismo, hindi ko pa nakikita yon. Oo. So dito po sa atin ngayon, ang importante, maunawaan po natin to sa punto ng kwento yan. Yang kwentong yan, hindi tatayo kung walang kaakibat na mga ebidensya. Anong ebidensya po ito? No? Yun, unang-una, yung body of the crime. Right? Yan. Opo, mismo. Ang matindi ho dito, kung itong si alias Totoy ang makapagtuturo, kailangan din siyang tanongin, bakit mo alam? Opo, yung pong sinasabi na itinapon daw sa lawa ng Taal. Sana Correct. nga po, totoo ito at meron pong ma-recover dito bilang patunay sa Correct. katotohanan ng kanyang kwento. Tsaka hindi lang yon, para rin naman yung mga mahal sa buhay nitong mga nawawalang sabungero na to, magkaroon na rin ho sila ng katahimikan. Kasi yung iba dyan, umaasa pa rin na umaasa pa rin na buhay kahit na 4 na taon na panahon na nawawala, 'di ba? Siyempre hindi yun kumbaga mahal mo siya sa buhay kahit na sugarol yan, 'di ba? Sabungero yan. Mahal mo yan yung tipong merong naiwang mga anak yan, merong naiwang asawa, yung asawa niya isang araw sana kumatok na lang bigla asawa ko dito. Yung mga ganun ba? Pero kung lumitaw na yan, makakapag-move on na ho sila sa kanilang mga buhay. Hindi kagaya nito, hindi nila malaman saan ba napunta yung mga mahal nila sa buhay. Kahit na mga sugarol yan, kamag-anak pa rin nila yan. Maliban po sa affidavit na yan, yung po sinasabi niyang visuals na yan, yung pictures na yan, yung authentication yan. Alam mo naman, kapag pinag-usapan natin dito ang kasuhan, kapag inaakusahan mo ay may resources, definitely lahat na ho ng teknikalidad, lahat na po ng mga usaping legal doon sa iyong inihaharap na ebidensya, abay kukontrahin nila yan. So bottom line po dito, kwento po ito. Dito ang tanong, yung kaakibat na ebidensya at yung galing ng mga abogado ng prosecution kung tatayo ito sa kanilang level muna kasi dadaan pa ho muna yan sa DOJ actually. Although meron na po ngayong pending case, di ba? Sabi nga sa Laguna RTC. Opo, ito ho ba'y kaakibat na kaagad na isusupplement doon po sa kaso ngayon kasi siya kasama sa mga akusado ngayon Ito ho ba'y dadaan pa sa DOJ na pag-establish ho muna talaga yung pong katibayan na kanilang ihaharap? Baka kasi at the end of the day, hindi ko man po sa pinawawalan po ng lakas na loob ang mga sangkot ho dito at nagdadalamhati dito. Sa bayan na ito, hindi may tatanggi na may mga pangyayari na yung whistleblower ang nakukulong. Nako, yan ang sinasabi natin. Hindi po ba? Oo, nagkikwento, naglalahad ng katotohanan, nagbibigay po ng ilang pong katibayan, pero sa bandang dulo sila pa nakukulong. Nako, yari tayo dyan. Nagsasabi ng katotohanan, naglalatag ng mga ebidensya, merong katibayan, tapos sila pa makukulong. Kaya para dito kay alias Rene, wag ho muna kayo magpakita, mahirap na.
Oo. Ay, di ba sabihin naman, inaano ko siya, no? O magpakita ka, alias Rene, para makulong ka. Para kunin ka. O baka i-quizby ka rin ni Aling Honti, di ba? I-quizby ka rin nun. Naknanto ka. Bahala ko kayo dyan. Ito, dito tayo. Sa naging live kagabi, nitong sila Sertillo Moreno, ha? Malupito. Talagang sinaguto niya ng punto por punto yung mga aligasyon sa kanila netong si Senator Risa Hontiveros, na kaya siya nagpapakalat daw sila ng peking balita o hindi beripikado yung video. Hindi problema, beripikado, hindi beripikado. Una sa lahat, hindi yan malalaman o kung ano pa man kung hindi makikita sa social media. Wala akong pananagutan ang kung sino man ang nagtanong, ipinakita sa vlog o kung ano pa man. As long na hindi ikaw ang unang naglabas yan, wala akong problema yan. Ha? As long na hindi ikaw yung platform mo ang ginamit para ika nga ilabas yung yung video na yan. Ikaw nag-react lamang, ikaw kumbaga nagbigay ka lamang ng iyong mga punto de vista, yun na ho yun. Hindi ka pwedeng kasuhan. Ito nga si Tio Moreno, tinignan ko yung page niya, hindi nga ho niya sinare. Ito, panoorin mo natin mga kabayan. In her life. Tama, Ba, nandiyan din si Ma'am Joey, Matindi to. Kasi Risa, you're a public figure. Yan. Tapos si alias Rene, dito ako. Hindi ako patatalo kay Joey. Sa akin ang moment na to. Risa Hontiveros, you're a public figure. You should be open to criticisms. Do not be onion-skinned. Okay? Now, sa panahon na lumabas si alias Rene, yung tinatakipan niyo pa yung mukha niya sa Senate, parang Diyos siya, di ba? You treated him as someone na siya lang yung humahawak ng facts. Someone na may monopolyo ng katotohanan. Dinidismiss mo yung arguments or yung ng mga tao, ng mga KOJC members na nagsasabing lahat ng sinasabi ni alias Rene ay hindi katotohanan. Fake news yun. Pero anong sinabi mo? Paniwalaan natin si alias Rene. Now na lumabas si alias Rene and he told us about what you did, that you bribed him 500,000, an additional 500,000 if he includes Duterte. Bongo Duterte, and sino pa yun? No, Duterte. So Dutertes, so naging 1,012,000 per information na ibibigay, sasabihin mong fake news. Now, okay, sige, if fake news lahat yung sinasabi ni Rene, paano naging hindi fake news yung mga sinasabi niya sa Senate? Nako. Logic lang yan. Logic So lang that yan. is where the criticisms come from. And I don't understand the fact, Risa Panas, na you are filing cyber libel cases to people Ang nangyari dito kay Ma'am Joey, parang nanabasa. who only reacted and formulated their opinions based on the narratives peddled by your star witness. Or maybe nasaktan ka talaga because star witness mo yun Naging bastion of truth mo yun. Naging figure of katotohanan mo yun. Pero ngayon na bumaliktad, wala na. She was shoving down our throat. Yung our throat nung nagsasalita yung nagsasalita yung mga witnesses niya. Tapos ngayon na bumaligtad, biglang hindi kasi nagigets ni Rize. Ang question dito, bakit ka tinalikuran ng witness mo? Regardless yan regardless whether totoong binayaran mo yan, or kung binayaran man yan ng Duterte side, Pastor Tibuloy or whatsoever, hindi yun yung question kasi it is that's going to be proven through through hard evidence. Correct. Sa ngayon hindi natin mapapatunayan kung sino ang nagbayad, kung sino. Even yung sa claim ni alias Rene, ni Michael Morillo. But the fact, the undeniable fact, Risa Hontiveros, makinig ka. The undeniable fact is tinalikuran ka ng witness mo na talagang ginamit mo at talagang binandera mo at pinalulun mo sa aming mga throat na totoo ang sinasabi niya. Bakit ngayon iba na yung sinasabi niya? Exactly. Correct. We have a problem, Houston. Tapos, remind lang kita, Risa Hontiveros just in case yung mga PR mo na mga bobo rin naman, kung nakikinig kayo, December 13, 2022,
press release ng Senate. Risa Hontiveros, you want to file a bill to decriminalize libel. Yeah, that's Nako. true. And now you are weaponizing that to silence your critics. Weird, no? Weird, no? Ang plastic mo. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron ka. Ulitin natin. Matindi yun ah. Ulitin Kasi natin. silence Oh. to file a bill. Oh, game. December 13, 2022, press release ng Senate. Nako. Risa Hontiveros, you Oh. want to file a bill to decriminalize libel. Yeah, Nako. that's true. And now you are weaponizing that to silence your critics. Weird, no? Weird, no? Ang plastic mo. Hindi ko Senator Risa, ang plastic mo. Bakit mo nga naman ginagawa yung mga kabalbalan na yan? Di ba? Gusto mo palang i-decriminalize ang libel tapos ngayon maghahain ka ng ganyan. Ang labo lang, hindi tipong makukorniyan sa iyo yung mga yung mga kababayan natin pagka ganyan yung mga pinaggagawa mo. Ayusin nyo ho, Senator Risa, ang pangit ho ng ganyan. Kasi guys, makikita nyo yan. I-search nyo yan. Hontiveros files bill to decriminalize libel. Nako. Diba? Gusto niyang i-decriminalize yung libel because siya yung gawa ng gawa at Because that she time. believes that she believes in free speech. Ibig sabihin, she should be unhampered, not limited in whatever it is that she's saying when it comes to criticizing the administration, the government, di ba? Correct. Yun yung gusto mong mangyari. But what happened now? I mean, Oh, ano na ngayon? So clearly, you are weaponizing the law because you have the budget. Now, since you have the budget, you are legally harassing your critics for them to be silent. And yan, Risa Hontiveros, ang panawagan ko sa'yo is, may mga bagay talaga na hindi nadadala sa index card. Okay? May mga bagay na kailangan ng common sense, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan na ikaw mismo. Hindi yung may nagdidikta sa'yo on what to do. I know. Sa PR na perspective, what she is currently doing is a damage control. Gusto niya i-control yung narrative because nga, damage na siya. May na sa kanya. Wala na. make it appear that Ayun. she's committed doon sa intention Oo. niya to pin down Pastor Tapos, Totoy, ganyan. correct. Tapos, ang isa pang punto dito, Risa Hontiveros, bakit ang tinarget mo lang for your cyber libel cases ay mga pro-Duterte supporters? Si Attorney Libayan kasama. Si Atty. Libayan. Why are you not filing cases sa mainstream media na sila mismo ang unang nabudmon? Yeah, oo. Diba? Diyos ko, Lord. Sabihan mo yung mga researcher mo, Risa. Mainstream media, sila yung nag-legitimize ng issue na yan because they covered alias Rene. Correct. Ginamit nila. At magpasalamat ka din sa mainstream media because despite having a shallow statement about it, they covered your statement, your defense. So bakit walang cyber libel sa mainstream media? 'Di ba? That's one question. Second question is this. Bakit hindi mo filan yung mga lawyers na nagsasabi who have been planting witnesses? Yeah. Attorney Topacio, Yeah, okay. if I'm not Attorney mistaken, 2023 pa ata or 2022, sinabi niya na ikaw ay nagbabayad ng mga witnesses. In fact, Risa Hontiveros was sued for it. Correct. She was sued she for was? it. Oh. Right. Vega, the name of the person who sued her Rob was is there. Vega. Hi, Rob! Hi, Rob. Nandito si Rob. Actually, dalawang phone ang ginamit namin, yung kay Paolo and yung kay Joey. FB live kami sa page ni
po ni Paulo dahil siya na lang ang May may nagko- life capabilities. May nag-comment dito, okay, i-follow na kita ulit, Tio. Thank you naman. Pero guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ako, I am very rational, I am very objective when it comes to political issues. Alam yan ni Joey, alam yan ni Paolo. Yes. So even if Duterte supporter ka pa, if I think that there is something wrong with what you are doing, I will really call you out. Correct. Ang problem din kasi sa ibang DDS or yung mga naka-follow sa atin, the moment na may kinall out kang isang Duterte supporter, tinatawag ka ng Oo. double agent, bayaran. Can we just... Pero pag si Maharlika, Kaya nga. or pagka si Mother Canor, ang nakaaway ng mga Duterte supporters, supporters. okay lang. Oo. Kasi nga, may hinuhubaran daw. The case here is not about yung paghuhubad. Ang case here is, marami tayong mga problem sa bansa na dapat nating pagtuunan ng pansin. At ang sa nakikita ko ngayon, ang focus na ng awayan ay yung mga issues na nire-raise ni Maharlika. Buhay ni PRRD, buhay ni Hanilet, buhay ng mga girlfriend ni PRRD. Ano ang pakialam niya sa buhay nila? 'Di ba? Wala. So guys, ako, I am very objective and I am not a blind follower. Yeah. I'm not a blind follower. I use my own brain to analyze things, to assess the situation, and doon ako nagfo-formulate ng opinion ko and yung viewpoint ko on how to explain things out. So kung nakikita ninyo, I am not peddling the narratives of other DDS bloggers and vloggers. Correct. I have my own ideas, I have my own opinion piece, I have my own article. Because I am capable of thinking and analyzing things. And you know what? Last election, hindi ako nagkakamali. When I posted about Amy Marcos, you told me I'm a double agent. But then, after a few days lang, BP Sara endorsed Amy Marcos. Pero ano lang, Tino, Di ba? ang weird lang na parang sa dami-dami naman nag-share noon, nagbigay ng opinion, and all. Bakit kayo lang Targeted nga. targeted? It's a targeted harassment. You know what, guys? Legal harassment. When we say legal harassment, the person is using the current legal framework to harass an individual for them to keep silent. Di ba? Yeah. Kasi nga, guys, kung for example, for an ordinary person na hindi sanay nakakatanggap ng sabina or ng summon, Natatakot. matatakot yan, Nakabahan. hysterical correct. yan, and mag-anxiety yan. Tama ganyan. naman, tama yun yan. Pero tama for yan. some people who understand the law and who know how to navigate the law, easy lang yan. 'Di ba? That's right. So ito lang guys, ang panawagan ko lang talaga is let us not be silent by Risa Hontiveros and the rest of her, what do you call that, allies in the Liberal Party. Mga trolls. Because, they have been using this playbook since time immemorial. Ah. If they want to eliminate someone in the picture, they will, file multiple cases against that person para, oh my God, matakot or mo give in or ganyan. So, yan yung nangyayari ngayon. And I don't really understand nga, bakit of all the people who shared the video, look at TikTok. 'Di ba? Sa TikTok, Millions, sabi. Oo. millions of views na nag-share. Reklamo talaga ni Pao dyan. Ba't hindi siya kasama? Oo. Si Paolo, Ako actually, in all honesty sasabihin ko sa inyo, I haven't seen the video of alias Rene until Paolo shared it. Mhm. So when Paolo shared it, nakinig ako, I listed down, I jotted down all the information na sinabi ni alias Rene. And that's when I started to parang check everything, summarize it, parang ganyan. And yun na yun. Mas malala pa makaka-comment ko sa inyo eh. Kaya nga, ang hindi ko alam, bakit ako cyber libel? Which element of cyber libel ang doon? Ang na... Di ba? Ay. First, the issue now here is summarizing someone's testimony and posted it on Facebook constitute cyber libel? Because if that is the case, if you summarize a book tapos kakasuhan kita for cyber libel, pwede na pala. Diba? So it's really parang it's really a shallow PR attack from Riza. I understand na ang masasabi nila na okay, ganyan pa yan ka ngayon, what's wrong ba? Huh? Ganyan pa yan ka
brave si Tio ngayon kasi hindi pa siya nakulong. Guys, wala naman talaga akong ginawa. Kung makukulong naman ako, of course, maybe because may bayaran na nangyayari doon. Because if you, kahit baliktarin nyo yung post ko, there is no libel there. Kaya nga. Hindi ko sinabing halimbawa, hindi ko sinabing pokpok si Risa Hontiveros. Yan yung libel. Di ba? Correct, yan ang yung pagka ganun ng banat nyo, libel na ho yun. Paninirang puri na yon na wala naman kayong ebidensya. O meron ka bang ebidensya? Nakita mo ba siya sa bar? Nakita mo ba siya kung saan-saan na ginagawa niya yung bagay na yan? Kung wala naman, tapos sinabi mo, naku, yari ka dyan. Kaya wag na... Ba? Summarizing. Yeah, but summarizing a testimony, it's not libel. Ganyan. Correct. So dapat guys, yan yung And intindihin we are talking about Risa Hontiveros' work as a senator. Kasi hearing niya yan eh, witness niya yan eh. Hearing niya, witness niya, tinalikuran siya. I mean, what's wrong with questioning the integrity of your committee hearings, Miss Risa Hontiveros? Diba, you're using our money. Pera namin yan. I'm pretty sure yung pinang-accommodate ninyo kay alias Rene, also known as Michael Maurilio, ay pera ng bayan. Pera I'm na sa pretty bayan. sure yung perang ginamit mo dyan pang-accommodate or whatever para kay alias Rene, you use your MOOE. Correct. Diba? So wag nyo kaming pinuputang ina as if we did something wrong. That is the worst insult you can do to the tax-paying citizens of the Republic of the Philippines.